So, magbumakbang kaming biscuits. Wow! Kulay pink. Black! Black siya. Bakit nasulit ang Pampers? Kasi sa iba, palit ka ng palit. Ito nakita namin sa May YouTube. longer-lasting protection dahil sa lotion with aloe and brush shield. Pampers longer-lasting protection. Iwas palit, masulit. Bisis! Ang hugas pa yung nasa puti-puti! Magsigurado malinis sa Joy! Dahil mabisa ang laban sa teko, gaya ng face, walang tirang puti-puti o sabon. Mas kumala ka sa linis, Joy. Rig mo, guys. How to deal with Ate, ako anger. naman. Paano ko ba aalisin ang galit sa buhay ko? It's a very good question. And I receive that question very often. And to tell you honestly, it has always been my struggle in my life to remove anger. I admit, I confess, I am also a very angry person. Then, now, I have learned to deal with my anger. I have learned to discipline my anger. I learned to temper my anger. And I think a lot of us would want to know paano ko ba makokontrol ang aking galit. Well, the first thing that we should know is we should understand this experience that we call anger. Because anger is a very general feeling. It is a very general word that we use in this very negative experience. Napakalawak po itong salitang galit. Palagi natin ginagamit, pero hindi natin matuntun ano ba ang ibig sabihin. Naintindihan na natin kung ano itong galit. Maaaring maiintindihan natin ang ating sarili at malalaman natin paano natin dadalhin, bubuhatin, at haharapin itong karanasan na napakapangit, napakasakit, napakabigat, at ayaw naman natin nararamdaman at nararanasan. The first thing that you should know, my friends, is this experience of anger has 3 phases. Meron itong tatlong yugto, tatlong kabanata. The first phase of anger is what we call irritation, init. But the second phase of anger is what we call rage. Dito pa lang talaga yung galit, pagwawala. And the third phase of anger is what we call resentment, sakit ng loob. Ito po yung tandaan nyo na hindi natin maaalis ang pagkairita natin sa mga bagay-bagay. There will always be a certain thing or someone that would trigger us. Meron at meron tao, bagay, karanasan na talagang hindi natin maiwasan. Nag-iinit tayo, naiirita tayo, na parang pumapasok sa isip natin, sa puso natin. Sinasaktan tayo, pinoprovoke tayo, tinutulak tayo para uminit ang ating ulo at damdamin. Minsan maliit lang na bagay. Yun lang basura ng kapitbahay mo, nakikita mo dyan sa tapat ng iyong bahay. Yung lang mga hindi marunong mag-park sa daan, nakabalandra ang kanilang mga sasakyan, motor, na nagpo-cause ng traffic. Yung lang may naririnig kang very negative tungkol sa iyo. O yung pag nakikita mo yung ibang tao, mali yung desisyon na kanilang ginagawa, mali yung kanilang pinipili, there will always be something, someone, some experience that will trigger us, irritate us, mag-iinit at mag-iinit ka. At kahit na matapos ang isang problema, meron na naman ibang problema. Remember that life is a series of problems. At meron pa nga isang kasabihan, sabi niya, there will always be monsters in our life. Meron talagang pangit na mangyayari sa atin. Kung paano din sa ating Panginoon, dumarating din po itong mga nakikipagdebate sa kanya,
itong mga pariseo, itong mga eskriba, yan yung narinig natin sa mabuting balita. The Lord was also irritated with them. But, tingnan niyo po kung ano yung ginawa ng ating Panginoon. Yung pong init, that irritation, did not stay with Him. He released it. He expelled it. He removed it from His mind, from His heart, from His soul. Ang sabi po ng ating mabuting balita, Jesus sighed from the depth of His spirit. Siya'y nagbuntong hininga. Sabi niya, ano yung ibig sabihin mo? He felt it, but He did not feel it. That is how you deal with anger. Huwag mong itatago, huwag mong kikimkimin, kasi ano man ang iyong tinatago sa iyong kalooban, pag naipon yan, sasabog ka. Halata naman eh. Pag naiirita tayo, pag galit tayo, tatanungin ka pa ng ibang, galit ka. Hindi ako galit. Tapos ang nginig. Feel your irritation. Feel your frustration. Damhin mo ang iyong lungkot, ang iyong galit sa ginagawa ng ibang tao, sa nangyayari sa iyong buhay mo. Pero doon lang, yun lang. Damhin mo, pero huwag mong dadagdagan. That is the meaning of do not feed it. Dahil pag dinagdagan mo yan, pag pinakain mo yan, yung init, nagiging ng tunay na galit. Pag tinatago mo at pag nagpuno, dyan ka magwawala at makakasakit sa iba. Hindi natin po kasalanan kung tayo ay maiirita sa iba. But I tell you this, it is your fault if you allow that irritation, that anger to remain with you for a long time. Yan yung pangatlong yugto ng galit. Sakit ng loob. Resentment. Dapat iniwan mo na. Dapat inalimutan mo na. Pero dinala mo pa. Basura yan. Dumi yan. Ang baho niyan. Ang sakit niyan. Ang bigat niyan. But you chose to bring it with you. Sino may kasalanan doon? Sila? Hindi. Ikaw. Ikaw ang may kasalanan nun because you have chosen to bring it. Pinili mo, nadalhin mo, itago mo dyan sa puso. Sundan natin yung halimbawa ng Diyos. Naramdaman niya, pero tinapon din niya. We could also do that when we get frustrated and irritated. Let us make a big sigh from the depths of our spirit. Magbuntong hininga ka. Igutin mo yan. Ilabas mo yan. At pabayaan mo yan. That is a negative spirit that is trying to destroy your mind. So guys, ubos na namin. So iinom pa kami. Inom na ako. Kasi hindi naman siya kailangan ng doon. Bye-bye! Pinapagamit mo yung isip